Init na balita ngayong tanghali. Signal number 1, nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Maymay. 5 bayan sa Cagayan binaha. Itinakdang suggested retail price sa sibuyas ipinatutupad na ngayong araw. Department of Agriculture bumisita sa ilang palengke upang alamin kung nasusunod ang SRP. Higit 100 pasahero sa Port of Real stranded dahil sa bagyong Maymay. Magat Dam magpapakawala ng tubig mamayang hapon. Chinese Embassy nilinaw na hindi blacklisted ang Pilipinas sa Chinese tourist. At Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi makikialam sa kaso ni dating Senador Leila de Lima kasunod ng panukalang i-house arrest na lamang ang dating senadora. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 12, 2022. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinatutupad na simula ngayong araw ng Department of Agriculture ang bagong suggested retail price sa sibuyas. Kaugnay nito, binisita ng DA ang isang pamilihan sa Quezon City upang alamin kung nakasusunod ang mga tindera sa itinakdang SRP. Nangako naman ang kagawaran na tutulungan ng mga retailer para makapagbenta ng mas mababang presyo ng sibuyas. At mula sa Quezon City may report si Ray Palayo live. Ray, may mga nakakasunod na ba sa SRP ng sibuyas? Ela, kanina meron na dahil yung mismong Department of Agriculture sa pamamagitan ng Kadiwa Store ay nagdala kanina ng ilang bag ng sibuyas, particular dito sa may Kamuning Market sa Quezon City. So ibinibigay nila yon dun sa mga retailer ng 150 pesos kada kilo at pwede na itong maibenta ng mga vendor o kitinda ng mga gulay sa halagang 170 pesos na ito nga yung itinakdang suggested retail price ng Department of Agriculture. Ayon kay Assistant Secretary Cristina Evangelista, ang tagapagsalita ng kagawaran ay may mga kausap na sila ng mga supplier, mga trader na makukunan nila ng mas mababang supply o mas mababang presyo ng supply ng pulang sibuyas. At yung mga retailer na gustong kumuha sa kanila ay kailangan lamang makipag-ugnayan para sila ay ma-schedule na madalhan din ng pulang sibuyas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Cristina Evangelista, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. So yung ating mga retailers, wag ho sila mag-alala kasi yung 170 na suggested retail price, tutulungan po natin sila na makapag-comply. Kaya tayo po mismo ay naghahanap ng mga suppliers para sa kanila. Karamihan sa mga tindera ng gulay ay mahigit sa 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng kanilang itinitindang pulang sibuyas. Bibigyan pa sila ng DA ng pagkakataon na maibenta ang mga ito dahil mataas nilang nabili sa mga supplier. Nakikipag-ugnayan din ang DA sa mga lokal na pamahalaan para makatulong sa pagpapatupad ng SRP. Samantala, noong nakaraang linggo naman ay may nakumpiskang smuggled na puting sibuyas ang DA sa Malabon. Ayon sa DA, walang sapat wala dapat na puting sibuyas ngayon sa merkado dahil wala naman silang inaaprobahang bagong import permit. Sa pag-iinspeksyon din ng Department of Agriculture sa mga cold storage sa bansa, wala nang stock ng puting sibuyas. At ito ngayon ang sinasabi ng DA, pag-aaralan pa nila kung sa mga susunod na buwan ay kailangang o kung ang bansa ay mag-aangkat ng white onion. Ang latest mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Ella. Ray, nabanggit mo na mas mura ang sibuyas sa mga Kadiwa stores. May mga nagtatanong din kung meron din bang Kadiwa stores katulad dito sa Mindanao at hindi lamang dito sa NCR. May mga schedules tayo, Ella, ng mga Kadiwa store kung saan naglalagay. Pero yung dito sa may mismong malapit lang naman to sa Mindanao Avenue, itong sa Central Office ng Department of Agriculture sa Circle, meron dyan araw-araw tayo. Lalo na pag Friday, mas maraming mga paninda sila. Hindi lang sibuyas, kung hindi iba pang pampalasa, maging yung mga native na bawang nandyan din, at yung ibang gulay. Talagang mas 20%
mas mababa ang presyo nila kumpara dun sa mga presyo sa mga malalaking palengke sa Metro Manila. Ngayon, nakalagay naman doon sa kanilang social media account kung saan sila pupunta. Halimbawa, pwede naman mag-request yung mga lokal na pamahalaan para mag-set up din ng sariling Kadiwa store doon sa kanilang mga cities o sa kanilang mga municipalities. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Maaari silang mag-request sa DA para direkta mismo maservisyohan sila at mas maka-avail ng mas murang bilihin o pagkain yung ating mga kababayan, Ella. Alright, maraming salamat. Ray Pelayo live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nilinaw ng Embahada ng China na hindi blacklisted ang Pilipinas para sa mga Chinese tourist. Taliwas sa isiniwalat ni Senate President Mig Zubiri sa Senado kahapon. Depensa naman ng mambabatas, posibleng lost in translation ang nangyari sa kanilang pulong. Naritong report ni Harleen Delgado. Hindi totoo na blacklisted na ang Pilipinas bilang tourist site para sa mga Chinese national. Ito ang paglilinaw ng Chinese Embassy kasunod ng pag-anunsyo ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa pagdinig ng Senado kahapon na batayan niya sa kanilang pulong kasama si Chinese Ambassador Huang Xilian noong Lunes. Sinabi nitong kasama na umano ang Pilipinas sa mga blacklisted na bansa para sa Chinese tourist dahil sa panganib at banta na sumali ang mga ito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa isang pahayag, tinawag ng embahada na misinformation ang umano'y pag-blacklist sa Pilipinas sa turismo ng China. Matapos nito, naglabas din ng pahayag si Zubiri para linawin ang mga napag-usapan sa pulong kung saan kasama rin sina Senator Sherwin Gatchalian at Robin Padilla. Batay-an niya sa tono ng pahayag ni Chinese Ambassador Huang Xilian, kasama na umano ang Pilipinas sa tinitingnan bilang tourist hotspots dahil sa patuloy na POGO operations at binibigyang babala na rin daw ang mga Chinese citizen sa mga krimen na posible nilang maranasan sa Pilipinas dahil sa POGO. Depensa ni Zubiri, posibleng lost in translation ang nangyari at maaring ang ibig sabihin anya ng Chinese envoy may posibilidad na ma-blacklist ang Pilipinas gaya ng ginawa nila sa ibang bansa na patuloy ang paghikayat sa mga Chinese nationals sa pagsusugal. Paglilinaw ng Senate leader, nanggaling daw kay Ambassador Huang Xilian ang salitang blacklist at hindi sa mga senador. Sa kabila nito, nirerespeto anya ng senador ang naging pahayag ng Chinese Ambassador bilang parte ng diplomasya. Ang malinaw anya na mensahe ng Chinese official, nais na ng China na mahinto ang POGO operation sa Pilipinas at maaari itong makaapekto sa turismo kung magpapatuloy ito. Batay sa pagtataya ng opisina ni Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, posibleng umabot sa mahigit 140 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno sa turismo sakaling tuluyang ma-blacklist ang Pilipinas sa turismo ng China. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng sariling investigasyon ang Police Security and Protection Group o PSPG sa napabalitang mga tauhan nito na nagbabantay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator Executives at Employees. Ayon kay PSPG spokesperson, Police Major Jackson Cases, sa pagkakaalam niya ay wala silang mga tauhan na nakadeploy sa POGO. Sakaling anya mapatunayan na mayroong mga nagmo-moonlighting, maaari niyang makausuhan ito ang mga ito. Magko-conduct po tayo ng investigation at ating po nga alamin kung meron po ba tayong mga personnel na lumalabag sa alituntunin ng PSPG at ng PNP. At kapag meron po tayong mga nalaman at napatunayan ng mga personalidad na lumalabag sa ating alituntunin ay sila po ay masasampahan ng kasong administratibo. Bukas ang pamunuan ng Philippine National Police sa panukala ng ilang mambabatas na imbestigahan ang nangyaring hostage-taking kay dating Senador Laila De Lima sa PNP Custodial Center noong linggo. Samantala, humingi rin ng paumanhin ng PNP matapos na tawaging Muslim ang mga inmates na nagtangkang tumakas sa detention facility. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live.
Lea, handa naman bang makipagtulungan ng PNP dito sa planong investigasyon sa nangyaring hostage-taking sa PNP Custodial Center? Tama ka dyan, Bernard. Makikipagtulungan ang Philippine National Police sa iba pang ahensya ng pamahalaan na mag-iimbestiga sa nangyaring pang-hostage kay dating Senator Leila de Lima noong linggo sa loob ng PNP Custodial Center. Sa inilabas ng pahayag ni PNP PIO Chief Police General o Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, sinabi nito na simula pa lamang ay inihayag na nila ang totoong nangyari sa tangkang pagtakas ng 3 inmates na pawang mga miyembro at leader ng bandidong Abu Sayyaf at ang ginawang pag-hostage ng mga ito kay dating Senator de Lima. Gayunman, magbibigay aniya sila ng kailangang impormasyon sa anumang ahensya ng pamahalaan na nais na mag-imbestiga sa insidente. Bernard, kasabay nga niyan, humingi din ng paumanhin ang pamunuan ng PNP sa Muslim community sa pagtawag o pagtaguri sa 3 inmates na Muslim. Ayon sa PNP, walang mali siya o hindi naman kawalan ng respeto sa mga kapatid na Muslim ang naging pagtawag sa 3 inmates. Gayunman, magiging sensitibo na aniya sila sa bagay na ito. Matatanda ang pinuna ni Senator Robin Hood Padilla ang Muslim word na narinig sa mga pulis sa pag-identify sa 3 inmate na nagtangkang tumakas. Apela ng senador, tawagin sa pangalan ng mga ito upang hindi makasira sa imahe ng buong Muslim Brothers. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilaganday mula sa Camp Crame. Roundup Balita. Magsasagawa ng drilling activities sa Pilipinas ang Australian Oil and Gas Exploration Company sa Nido Petroleum sa unang quarter ng 2023. Sa inilabas na statement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi nito na nakakaasa na ang site survey ng nasabing Australian company na nakatakda sa huling quarter ito ng 2022. Ayon sa Malacanang, hudyat ito ng intensyon ng pamahalaan na ma-maximize ang resources ng bansa at upang lalong magka-interes ang foreign investors sa Pilipinas na nasa sektor ng paglalangis. Inutusan ng Pangulong DOTR na tutukan ang pag-upgrade ng Manila Airport upang matugunan ang lumalaking demand. Kasama din dyan ang pag-aaral sa mga existing unsolicited proposals para i-modernize ang mga existing airports at upgrade ito at magtayo ng mga bagong airport sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang Nido Petroleum ay nagsimulang mag-operate nitong nakaraang Pebrero at siyang magpopondo ng 100% sa development costs kabilang na ang drilling, pagpapalawak ng well tests at anumang aktibidad para sa nabanggit na oil exploration. Nag-umpisa nang dumating sa bansa ang mga imported na asukal na kabilang sa 150,000 metric tons na bagong inangkat ng Pilipinas. Ayon sa source mula sa Sugar Regulatory Administration, inasahang mapapababa nito ang presyo ng asukal sa bansa. Binigyan ng SRA ang mga importer ng hanggang November 15 para i-deliver ang lahat ng inangkat na asukal. Nasa 10 milling plants na rin ang gumagana sa Negros at inaasahang makatutulong ito sa lokal na produksyon. Posible ring magtakda ng suggested retail price sa asukal ng hanggang 85 pesos kada kilo. Bumaba ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region noong October 10. Naobserbahan ng Independent Pandemic Monitoring ng Octa Research Team na nasa 17.3% na lang ang positivity rate sa Metro Manila mula sa 19% noong nakaraang linggo. Habang ang reproduction number ay nasa 0.93 na lang din. Ibig sabihin, bumagal na ang hawaan ng COVID-19 sa NCR kung saan kamakailan lang ay may surge dulot ng iba't ibang Omicron subvariants. Umaasa si Octa Research Fellow Professor Guido David na bababa pa ang COVID-19 cases sa mga susunod na buwan. Wala pang naisusumiting rekomendasyon ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa full implementation ng in-person classes sa Nobyembre.
Ayon kay DepEd spokesperson Michael Powa, pinag-aaralan pa ng kagawaran na gawing permanente na ang blended learning sa basic education. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pangongolekta nila ng datos upang malaman kung ilan sa mga paaralan ang kayang makapagsagawa ng full face-to-face classes, blended o full distance learning. Nagsasagawa na ng investigasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nangyaring umano'y security breach at hacking sa kanilang Facebook page. Nangyaring ito bandang 3:00 ng hapon kahapon. Sa inilabas na pahayag ng NDRRMC, sinabi pa nito na ginagawa na ang lahat upang mabawi ang kanilang account. Tiniyak din ito na pinaninindigan nila ang privacy at seguridad ng data kasama ang kapakanan ng mga miyembro nila. Nangako rin ang ahensya na ginagawa na nila ang lahat upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Tinalakay sa ika-11 cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang mga problema sa maritime at aviation sector. Ayon kay Office of the Press Secretary, OIC Undersecretary Cheloy Garafil, nais ng Pangulo na mapalakas pa ang turismo ng bansa sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pantalan at paliparan. Pinatututukan rin ng Pangulo sa Department of Transportation ang modernisasyon ng mga airport. Inutusan ng Pangulong DOTR na tutukan ang pag-upgrade ng Manila Airport upang matugunan ang lumalaking demand. Kasama din dyan ang pag-aaral sa mga existing unsolicited proposals para i-modernize ang mga existing airports at upgrade ito at magtayo ng mga bagong airport sa iba't ibang lugar sa bansa. Inutusan na rin ni Pangulong Marcos ang DOTR na bumuo ng isang Maritime Industry Development Plan para mapaunlad at mapalawig ang mga industriya ng maritime at aviation sector. Pinapa-upgrade rin ng Pangulo ang competencies ng mga maritime schools para makasabay ang Pilipinas sa international standards. Napanatili ng bagyong Maymay ang kanyang lakas habang halos hindi kumikilos sa Philippine Sea. Namataan ang sentro ng bagyo sa 310 kilometers ng east-northeast ng Baler, Aurora o 245 km east ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas, may hangin na 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour. Ngayon, katamtaman hanggang sa malalakas na kung minsan ay malakas na pag-ulan ang nararanasan sa Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Mahina hanggang sa katamtamang na kung minsan ay malakas na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Nakataas ngayon ang Storm Signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at sa extreme northern portion ng Quezon, kasama na ang Polillo Island. Samantala, sinuspindi ng nilang provincial at local government ang pasok sa eskwelahan ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Maymay. Kabilang sa mga nagdeklara ng class suspension sa lahat ng antas ang lalawigan ng Aurora. Gayun din ang Santiago Isabela. Suspendido naman ang klase mula kinder hanggang grade 12 sa isla ng Polillo, Infanta at Real sa Quezon Province, maging sa mga bayan ng Alcapan, Enrile at Claveria, Cagayan. Gayun din sa Talavera, Nueva Ecija. Para sa mga lugar na apektado ng bagyo, manatiling nakaantabay sa official social media accounts ng mga LGU para sa iba pang mga update. Lubog sa baha ngayon ang 5 bayan sa probinsya ng Cagayan dahil sa walang tigil na mga pag-ulan na dulot ng bagyong Maymay. Mula sa Tuguegarao City, makibalita tayo kay Kichi Cipriano live. Kichi, kumusta na ang mga kababayan natin dyan sa Cagayan Province? Yes, Bernard, bagamat walang nakataas na signal warning sa lalawigan ng Cagayan ay maraming mga kababayan natin ang naapektuhan. Bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng malalakas na pag-ulan sa probinsya ng Cagayan, maraming mga kababayan natin ang apektado ng pagbaha.
Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 5 bayan o katumbas ng 27 barangay na ang napektuhan ng bagyong Maymay. 430 o katumbas na 1,270 individual ang apektado. Ang mga bayan na apektado ay ang bayan ng Camalaniugan, Alacapan, Santa Teresita, Pamplona at Bugay. Samantala nasa 29 na pamilya o katumbas ng 81 individual ang nananatili ngayon sa evacuation center. Kaninang alas 6 Bernard ng umaga ay hindi madaanan ng 2 kalsada sa bayan ng Nasam sa Sitio Butak, Barangay Tukalan. Maging ang kalsada sa bayan ng Alacapan sa Capsur Provincial Road. Sarado rin ang 2 tulay sa bayan ng Alacapan, kabilang dito ang Binabongan, Dalayap at Bulok Gagadan Bridge. Samantalang may naitalang nasawi dahil sa bagyong Maymay sa bayan ng Bugay. Nasawi ang 52 anyos na si Marshall Bautista, isang mangingisda. Umabot na rin sa 19 na nagdeklara ng suspension ng klase sa pribado at pampublikong paaralan, habang ang 5 bayan naman ay nagdeklara ng suspension sa trabaho. Bernard? Maraming salamat, Kichi Cipriano, live mula sa Tuguegarao City. Stranded ngayon sa Pantalan ang mahigit 100 pasahero sa Real Port Quezon na patungong Polillo Island dahil sa bagyong Maymay. At para sa update, makibalita tayo kay Marcus Doria live mula sa Real Quezon. Marcus, kumusta na ang sitwasyon ng mga stranded na pasahero dyan? Yes, Ella, marami nga sa mga pasahero ay kahapon pa stranded dito sa Real Port. Patungo sana ang mga ito sa Polillo Island nang biglang kansilahin ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng mga barko at bangka bunsod ng bagyong Maymay. Marami sa mga pasahero, Ella, ang hindi na umuwi at sa halip ay sa mga bangka at Pantalan na lang nagpalipas ng gabi para makatipid nila sila sa pamamasahe. Kabilang dyan, Ella, si Christine De Mesa na umaasang magkakaroon na sana ng biyahe ngayong araw. Sana po ay magkabiyahe na para po makauwi na kami. Mahirap din po kasing matulog dito sa bangka. Minsan po umuulan. Ayon naman sa Coast Guard, wala pa umanong anunsyo sa kanila kung magkakaroon na ng biyahe. Kaya naman hindi nila umano pinapayagan kahit magpumilit pa ang mga pasahero na maglayag na. Samantala, nakahanda naman ang lokal na pamahalaan na ayudahan ang mga pasaherong na stranded sa Real Port. Sa ngayon, Ella, 100 pasahero na ang nasa Port of Real, habang 19 naman ang mga rolling vessel. Sa ngayon, Ella, mainit at maganda na ang panahon natin dito sa Real Port. Maraming salamat, Marcus Doria, live na nagulat mula sa Real Quezon. Samantala, hindi naman makikialam si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kaso ni dating Senador Laila de Lima. Ito ang pahayag ng Malacanang sa paglutang ng panukalang ilagay na lamang sa house arrest ang dating senador kasunod ng nangyaring hostage-taking noong linggo. Ang detalye ng balita ay hahatid ni Nel Maribuhok live mula sa Malacanang. Nel, ano ang paliwanag ng palasyo ukol dito sa usapin na hindi makikialam ang Pangulo sa kaso ni dating Senador Laila de Lima? Yes, Bernard, ipinaubay na lamang ng Malacanang sa korte ang kaso ni dating Senator Laila de Lima. Ayon kay Office of the Press Secretary OIC Yusek Cheloy Garafil, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ng dating senador. Ang mga kaso po ni de Lima ay nasa korte na. So hayaan na lang po natin ang mga abogado niya to make the proper motion. And the President cannot and will not intervene in any case that's already with the courts. Hindi rin makikialam ang palasyo sa hirit ng ilan na iurong na ang kaso laban kay de Lima. Pahayag ito ng palasyo matapos ang hirit ni Senator Amy Marcos na bigyan ng medical check-up at extended home
furlough ang dating senador na nakakulong pa rin sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Nitong linggo ay in-hostage si De Lima sa loob ng kanyang kulungan kung saan napatay ang 3 bilanggo na nagtangkang tumakas. Yan muna ang ating update. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Malacanang. Inaasahan ng MMDA na dadami pa ang bilang ng mga sasakyan na dadaan sa EDSA habang papalapit ang holiday season. Kaya naman para maibsan ang holiday rush, ilang adjustment ang ipatutupad sa mga mall sa Metro Manila. Alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez. Nakausap na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga mall owners sa planong ibsan ang inaasahang pagbigat ng trapiko pagdating ng holiday season. Ayon kay MMDA spokesperson Attorney Melissa Karunungan, maglalabas sila ng opisyal na memorandum circular kaugnay ng weekday mall sale ban sa katapusan ng Oktubre. Maliban pa rito ang ipatutupad na modified mall hours pagpasok ng holiday season. Sa ilalim nito, gagawing 11 a.m. to 11 p.m. ang operasyon ng mga mall upang hindi tumukod ang matinding traffic kapag rush hour. Yung pinag-usapan nila is regarding sana yung mga sales, sana sa weekends na lang at kailangan po magbigay ng mga malls ng traffic management plan sa MMDA. Sa ngayon, mas dumami na ang sasakyan na bumabagtas sa kahabaan ng EDSA kada araw. Ayon sa MMDA, masasabing bumalik na sa pre-pandemic level ang sitwasyon ng traffic sa EDSA at nahigitan pa ito ngayon. Sa datos ng Traffic Engineering Center ng MMDA noong 2019, bago ang pandemya, nasa higit 405,000 ang average ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA kada araw. Ngunit pagpasok ng 2022, nahigitan pa ito kung saan pinakamataas na naitala ang higit 410,000 na mga sasakyan. Actually, yung most pa rin po is private vehicles. Yun po pa rin yung pinakamadaming sa EDSA. Pagpasok ng holiday season, inaasahang madadagdagan pa ito ng 10% o katumbas ng nasa 50,000 na mga sasakyan. Upang maiwasan ang matinding traffic sa Metro Manila, lalo na sa EDSA, inaabisuhan ang mga motorista na alamin ang mga alternatibong ruta na maaari nilang daanan, kabilang na dito ang mabuhay lanes. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa mga illegal recruitment agency na papatawan ng kaukulang parusa at ipasasara ang sinumang mapatutunayan na illegal na nagre-recruit ng mga kababayan natin na nais makapagtrabaho sa abroad. Mula sa Quezon City, may report si Janice Inhente, live. Janice, ano ang pinagmulan nitong muling pagbibigay babala ng DMW laban sa mga illegal recruiter? Bernard, ito ay kasunod ng ipinasara ng Department of Migrant Workers na isang immigration consultancy firm na illegal na nag-ooperate sa Makati City. Personal itong pinuntahan kahapon ni DMW Secretary Susan Dutz Ople kasama ang Makati City Police para sa closure order ng opisina ng K-Monster Incorporated sa barangay San Lorenzo. Ayon kay Ople, nagpapanggap lamang na isang consultation agency ang nasabing recruitment agency at hindi rin ito lisensyado sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Pinapaasa umano nito ang mga manggagawang nare-recruit na magkakatrabaho abroad kahit tanging mga lehitimong recruitment firms lamang ang may kakayanang makapagpaalis ng workers. Nag-aalok din umano ang ipinasarang kumpanya sa mga aplikante ng trabaho sa iba't ibang bansa, kabilang na ang South Korea at Canada. Naniningil din umano ito ng advance fees na 80,000 hanggang 220,000 pesos sa bawat aplikante. Nalaman ng DMW ang iligal na gawain ng nasabing kumpanya mula sa sumbong ng Philippine Labor Attaché sa South Korea. Ipinag-utos na ni Ople ang pagsampa ng kasong illegal recruitment laban sa K-Monsters. Handa rin ang DMW na umasiste sa mga biktima nito para sa kani-kanyang kasong isasampa. Bukod pa rito, ibibilang rin ang nasabing kumpanya at mga staff nito
sa list of persons and establishments with derogatory record at hindi na pinapayagan pang makasama sa anumang overseas recruitment program ng pamahalaan. Muli namang nagpaalala ng DMW sa mga manggagawa na nagnanais magtrabaho abroad na maging mapanuri sa kikipagtransaksyon sa anumang kumpanya na nangangako ng trabaho abroad. Nagbabala rin si Ople na zero tolerance ang ipinapatupad ng gobyerno sa lahat ng illegal recruiters. Bernard? Maraming salamat, Janice Inhente, live mula sa Quezon City. Plano ng Department of Health na padaliin ang proseso ng paggamit ng One Health Pass. Ito ay matapos manawagan ng isang senador na ipatigil na ang paggamit nito bunsod ng mga reklamo mula sa mga biyahero. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Ang One Health Pass po was instituted or implemented so that we can be able to have a database centralized ng lahat ng pumapasok or the entries of travelers going to or inside the Philippines. Nanawagan kamakailan si Senador Nancy Binay na itigil na ang paggamit ng One Health Pass. Bunsod dito ng mga reklamo mula sa mga biyahero dahil sa abala na idinudulot nito. Batid naman ng Department of Health ang mga issue sa pagpapatupad ng naturang sistema. Kabilang na rito ang maraming impormasyon na hinihingi sa bawat pasahero na nagdudulot ng malaking abala. Dagdag pa rito ang pagsisiyasat ng Bureau of Quarantine pagdating sa mga paliparan kahit kinumpirma na ito online ng mga pasahero. Ngunit binigyan diin ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere ang kahalagahan ng One Health Pass. Pangunahin na ang contact tracing ng mga pasahero sakaling magkasakit ang mga ito pagkarating sa bansa. So tayo po ay nag-instruct sa BOQ, sa Department of Tourism, sa DICT para mag-meet po, and they have a meeting this Thursday so that we can further streamline the process, mapaikli, mas maging convenient para sa ating mga kababayan at sa mga pumapasok sa ating bansa itong One Health Pass. Samantala, sinabi naman ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na maaari na ring pag-aralan ng pamahalaan ang pagbaba ng state of public health emergency. Ito ay sa gitna ng pagbaba ng bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa. In the next 2 to 3 months, hopefully they will reassess kung kailangan na nating i-lift ang pandemic response. But personally, I would believe na we'll have to again look into the cases in the next 2 to 3 months because we cannot predict kung anong mangyayari in the next 2 to 3 months. Remember, meron tayong undas and then December we have a lot of these parties and gatherings. Paliwanag naman ng DOH, maraming dapat isaalang-alang bago tuluyan nilang irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang state of calamity sa bansa. Pero ang pinaka-importante ngayon na konsiderasyon, maitataas ba natin ang antas ng pagbabakuna? Pag nakita natin na yung pagbabakuna natin ay unti-unti nang nag-i-improve, nakikita na poprotektahan na yung mga most vulnerable of our population, senior citizens, may comorbidities, mga bata. Sa tingin ko, with this plateauing of cases, improved vaccination coverage, and minimal severe and critical and admissions in hospitals, we can recommend to the President itong lifting nitong state of calamity. Kaugnay nito, sinabi pa ng DOH na kailangan rin kunin ang gabay ng World Health Organization kabilang na ang mga sitwasyon sa iba't ibang bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukas ang Department of Health sa panukala na bakunahan na rin laban sa COVID-19 ng mga batang edad 4 na taon pababa. Ito ang tugon ng DOH sa suwestyon ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na nagsabing dapat na rin bakunahan laban sa COVID ang nasabing age group. At para sa detalye ng balita, nagbabalik si Asher Cadapan Jr. live. Asher, sakali ba pwede na rin simulan ang pagbabakuna sa mga batang 4 na taong gulang pababa? Bernard, kailangan pang maglabas ang Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization upang matiyak na ligtas ng ibakuna ang mga COVID-19 vaccine sa mga batang may edad 4 na taon pababa. Ito ang binigyang diin ng Department of Health bago tuluyang isagawa ang vaccination
para sa mga naturang age group na itinuturing rin na vulnerable o madaling mahawa at maapektuhan ng sakit. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergeres, isinasagawa na rin ang pagbabakuna sa mga batang 4 na taong gulang o mas mababa pa. Ngunit kailangan pa itong tiyakin ang pagkalaan sa pamamagitan ng FDA para sa masiguro na magiging epektibo nga ito. Dito po sa ating bansa, inaantay pa ho natin yung evaluation ng FDA natin kung ito po ay makakapasa dun sa in-apply nila na EUA dito sa ating bansa for vaccines for COVID-19 for less than 5 years old. Sa isang panayam, sinabi naman ni Dr. Ron Jean Tolante, isang infectious disease expert, na mas maganda pa rin na maisali na rin sa vaccination ang mga bata, partikular na mga edad 2 taon pababa. Malaki kasi ang panganib sa mga ito dahil exposed o nakakasalumuha ito ng mga matatanda na lumalabas ng bahay. Sinabi ng DOH na tinitingnan na rin nila ang mga posibilidad ng pagbabakuna sa mas nakababatang age group para sa kanilang proteksyon. Tayo naman po dito sa Kagawaran ng Kalusugan, bukas tayo, no? Lalong-lalo na alam natin na yung mga vulnerable sector natin kailangan mabakunahan. Pero tayo rin sa Kagawaran ng Kalusugan, kailangan dumaan tayo doon sa proseso ng pag-e-evaluate nitong mga produktong ito. Pansamantala, nananawagan ng DOH sa publiko na magpapakuna na kontra COVID-19, kabilang na ang booster dose. Partikular na dito ang mga miyembro ng pamilya na may kasamang individual na kabilang sa vulnerable sector, gaya nga ng mga bata, senior citizens, at may mga comorbidity o iba pang karamdaman. Una ang latest, balik sa iyo, Bernard. Asher, sakali bang ipatupad na yan, meron na ba tayong nakahandang bakuna na para talaga dyan sa 4 years old pababa at paanong dosage nun? Sa ngayon, Bernard, yan yung mga detalye na ilalabas ng FDA kaugnay dun sa mga partikular na bakuna na gagamitin at kung paano yung magiging dosage yan. Pagkaban sa ngayon ay inintay pa natin ang impormasyon na ilalabas ng FDA kaugnay yan. Bernard. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tinatalakay na sa Senado ang panukalang pondo para sa Office of the President at Presidential Management Staff sa taong 2023. Para sa detalye ng balita, may report si Aileen Cerudo live. Aileen, magkano ang proposed budget ng Office of the President at ano ang mga programang paglalaanan ng pondo? Yes, Ella, nasa 8.9 billion pesos ang proposed budget para sa Office of the President. Sa deliberasyon ng pondo sa Senado, dinaluhan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ilang pang opisyal ng Presidential Management Staff. Sa ilalim nga ng 8.9 billion peso proposed budget, nasa 4.5 billion pesos ang nakalaan para sa Confidential at Intelligence Funds. Ito rin ang halaga ng Confidential at Intelligence Fund na inilaan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong naman ng mga senador kung bakit halos kalahati ng pondo ng Office of the President ay nakalaan para sa Confidential at Intelligence Funds. Para naman kay Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel, maaari sanang magamit ang 4.5 billion pesos para sa iba pang magagandang programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gaya na lamang ng medium-term fiscal framework. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dahil wala na halos travel restrictions, posibleng mas dumami pa ang state visits ng Pangulong Marcos. Pwede rin anya magamit ang confidential at intelligence funds para masiguro ang seguridad ng Pangulo. In a post-pandemic world, we would need a higher response, or we would need to be more responsive to the requirements of international and domestic security. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aileen Cerudo live na nagulat mula sa Quezon City. Dumating na ang mga pinadalang nurse ng Department of Health sa Sitio Nayon, Tanay, Rizal. Bunsod ng patuloy na pagkakasakit ng diarrhea ng mga katutubo sa lugar. Samantala, patuloy ang paghahanap ng lokal na pamahalaan ng pagkukunan ng malinis na tubig sa Sitio Nayon para sa mga katutubo.
At mula sa Antipolo, Rizal, makibalita tayo kay Jenica Cruz live. Jenica, ilang nurse ang ipinadala ng DOH dyan sa sitio na yon? Yes, Ella. Kasalukuyan ay meron na ng 2 teams na pinadala ng mga nurses ang DOH. Halos sa araw-araw, 3 residente sa sitio Nayon Santa Ines, Tanay Rizal ang nagkakaroon pa rin ng sakit ng diarrhea. Mas mababa na umano ito kumpara noong nakaraang linggo. Ayon sa Municipal Health Office ng Tanay, mild cases na lang nila ang kanilang naitatala at wala nang nao-ospital. Sa kasalukuyan po, bumababa na yung mga kaso natin. So 3 cases na lang per day, tapos mga mild cases na lang po. So halos wala nang nao-ospital. Pero yung iba, dito kasi dinadala na sa atin sa Nayon. So dito na nagpapa-check up, dyan na rin dinadala. So malaki na pong improvement kumpara nung last week. Agad naman natugunan ng DOH ang panawagan ng MHO na karagdagang nurse na i-assign sa sitio Nayon. Mayroon 2 team na pinadala ang DOH na ngayon ay kasalukuyan na ngang nasa sitio Nayon. Kaugnay nito, patuloy pa din nila ang paghahanap ng LGU ng malinis ang pagkukunan ng tubig ng mga taga-sitio Nayon upang maiwasan na maulit muli ang diarrhea outbreak. Magkaroon ng malinis area, maghanap ng area na water source nila na malayo sa kabahayan, which is yung ideal. At again, a-applyan nga po siya ng teknolohiya kung saan hindi po siya posibleng makontaminate ng dumi ng tao or ng dumi ng hayop. At the same time, plano rin po maglagay ng communal toilets doon sa kung saan nagkaroon ng maraming kaso. September 27, kung saan maraming katutubo ang nagkaroon ng pagsusuka at pagtatai sa sitio Nayon. Sa tala ng Tanay MHO, umabot na sa 146 ang nagkaroon ng diarrhea, habang 2 naman ang nasawi. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng lokal ng pamahalaan ng malinis na tubig ng mga katutubo. Pinapayuhan naman nila ang mga residente na ugaliing pakuluan ng mabuti ang tubig na kanilang gagamitin at ugaliing maglinis ng katawan at ng paligid. At yan muna ang latest update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jenica Cruz, live na nagulat mula sa Antipolo, Rizal. Nakalabas na sa Masbate Provincial Hospital ang 15 individual na nalason matapos na makakain ng shellfish na may red tide. Samantala, nananatili pa rin sa pagamutan ng 10 iba pa. Para sa detalye ng ulat, may report si Jerry Galicia live. Jerry, kumusta na ang kondisyon ng mga pasyente na nananatili pa rin sa ospital? Yes, Ella, patuloy pa rin noobserbahan sa Provincial Hospital ang 10 residenteng nalason sa pagkain ng shellfish na may red tide sa bayan ng Milagros, Masbate noong araw ng Lunes. Ito yung mga severe cases na nakaranas ng pagsusuka, pagkahilo, kaya ni-refer ng RHU Milagros sa Provincial Hospital. Nakalabas naman na at nakawi ang 15 pang nakakain ng shellfish na may red tide sa barangay Bangad, Milagros. Nagpadala na ng mga health worker ang LGU Milagros sa mga coastal area upang magbigay ng kaalamat at babala sa pag-iwas na manghuli kumain ng anumang uri ng shellfish. Naghanda na din ang Rural Health Unit ng mga karagdagang gamit sa pasilidad upang kung mayroon pang kaso ng pagkakalason sa red tide. Nagsagawa na din ng inspeksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa lugar at kumuha na din ng sample ng shellfish meat na nakalason sa mga biktima. Kinukuha na din ng BFAR ang shellfish na locally named na balad o baliad ang nakain na mga residente. Kinumpiska naman ng LGU Masbate City ang mga tindang escallop at alamang na ititinda sa pamilyang lungsod ng Masbate sa kawalan ng auxiliary permit. May quit ang ginagawang monitoring at surveillance ng City Agriculture sa mga fish landing area, palengke at talipapa upang maiwasan ang pagbebenta ng mga shellfish na galing sa bayan ng Milagros. Yan muna ang latest mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Hindi bababa sa 28 ang naiulat na nasawi na direkta o hindi direktang may kaugnayan sa pananalasa ng Bagyong Julia sa Central America. Pinangangambahang tumaas ang bilang na ito.
Humina na ang dating Hurricane Julia, subalit matindi pa rin ang buhos ng ulan sa Guatemala at El Salvador matapos na manalasa sa Nicaragua. Sa Guatemala, 5 ang nasawi matapos na matabunan ng lupa ang isang bahay sa probinsya ng Alta Verapaz. At sa Huehuetenango naman, 9 ang binawi ng buhay kabilang ang isang sundalo habang nagre-rescue. May mga nasawi rin sa El Salvador. Nagdeklara na ng state of emergency sa Central American nation. Sa Honduras at Nicaragua, may mga nasawi rin dulot ng pananalasa ng bagyo. Ayon sa US National Hurricane Center, posible pa rin ang mga pagbaha at mudslides sa Central America at Southern Mexico at inaasahang magre-resulta sa hanggang 15 inches ng ulan sa ilang lugar. Nagsagawa ng virtual meeting ang Group of 7 leaders sa gitna ng panibagong Russian strikes sa Ukraine. Inaasahan naman ng Kremlin ang iba yung confrontation sa West dahil sa G7 meeting. Ang detalye sa ulat ni Early Briones. Nagsagawa ng virtual meeting ang Group of 7 leaders kasunod ng pagtama ng airstrikes ng Russia sa ilang lungsod at infrastruktura ng Ukraine sa dalawang magkasunod na araw. 80 missiles na ang pinapuputok ng Russia laban sa Ukraine. Pinakamalaking aerial assault ng Russia laban sa Ukrainian cities. Sa pagpupulong, nananatiling committed ang West sa suporta ng kapayapaan para sa Ukraine. Humihingi naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng dagdag na suporta at sapat na air defense capabilities upang mapigilan ng Russia. Nagkaroon ng power blackout sa western city ng Lviv nang tamaan sa pag-atake ang energy facilities ng lungsod. Samantalang sa southern city naman ng Zaporizhia, 1 ang patay at maraming gusali ang napinsala. Pinayuhan na ang mga mamamayan sa buong bansa na manatili sa bomb shelters at huwag isantabi ang air raid sirens. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, retaliation ng strike sa pag-atake noong Sabado sa Kerch Bridge sa Crimea na okupado ng Moscow. Sinisisi ni Putin ang Ukraine sa pagsabog sa tulay at nagbabala ng matinding responde sa mga susunod pang atake. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Ecclesiastes 7 at 9 na nagsasabi, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. At inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.